Ito pong sinasabi na inyo daw pong illegal detention case, can you just clarify po ano bang pangyayaring ito para ho natin mailinaw na ito? Ito po sinasabi na isinampa sa inyong reklamo na umano'y inyo daw pong hinuli based on a photocopied red notice. Alam niyo Manong Ted, ako yung naniniwala na lahat ng aking ginawa nung panahon na yan. November pa po yan ha, November po yan. At ngayon lang talaga yan na biglang lumabas at ako'y nagulat na, aba, teka muna. Dahil ba magre-retire na si General Marbil at alam niyo Manong Ted, ayoko mang bigyan ng kulay ang mga nangyayari sa ngayon. Pero ito naman, ito ay alam mo na, ang politika, politika sa loob ng organisasyon, eh, hindi ko dinidiscount ang possibility. Pero ang case naman na yan, ako naniniwala na tama lahat ang aming ginawa sa bagay na yan. At ito nga lang ang isang nakakalungkot dyan. Ang subpoena ay aking nakita dyan sa social media pa lang. Hindi ho nakarating sa akin yan, kaya hindi kami naka-attend noong April 21 at April 28. And today, we're going to the prosecutor's office and we will ask for the charges at kung ano man yung reklamo na yan dahil hindi pa namin nababasa yan. Nauna pa ang social media na makakuha ng supposed to be subpoena ninyo sa kasong ito. Opo, hindi nga talaga nakarating sa akin kaya nga wala akong maisagot dahil hindi ko maintindihan kung ano ang reklamo na yan. Kasi ang maalala ko niyan ay nang hinuli namin yung babae na yan based sa red notice ng UAE, hindi totoong Xerox original po yan, ay humingi kami ng opinion sa ating Department of Justice. At pagkatapos, even pending the opinion of the Department of Justice, nirelease namin siya dahil after na mahuli namin siya at nalaman na yung pala ay may nag-aakusa sa kanya sa UAE na isang Emirati na kasosyo niya sa negosyo dito sa Pilipinas. Kinuhan siya, inaakusahan siya na nagdispalko ng pera. So sabi namin, kung gusto mo, mag-file ka rin ng kaso laban sa Emirati, which she did. Maalala ko, November 27 yun, nang siya ay nag-file ng kaso laban sa Emirati. At pagkatapos, bumalik pa yan sa amin nung January. Nung January, bumalik sa amin may daladalang warrant of arrest laban sa kanyang business partner naman na sabi niya ay niloko siya. Ang reklamo sa kanya ng Emirati, niloko niya ang Emirati ng pera. At dito naman sa January ay niloko niya ang kanyang niloko siya ng kanyang business partner kaya inasunto niya at pinahuli sa amin dala-dala ang isang warrant of arrest sa Batangas. So, nahuli naman namin ang kanyang business partner. So, andun ang pangalan niya sa information sa court document at bilang complainant. So, I really can't understand kung paano nangyari na nagrereklamo siya ngayon ng illegal detention. Pero well, nakikita ko siya sa mga nakikita ko siya sa mga pro-Duterte rallies nagsisigaw doon. May mga short videos siya na nakita namin lately. Nag-surface ang kanya mga videos na yun. Opo, sige po. Sa panghuli, meron siyang claim na siya daw po ay hinihingian ng Christmas gift nung siya po'y dinampot. At nung sinabi po na hindi ka namin ibibigay sa Bureau of Immigration, kung magbibigay ka ng Christmas gift, hindi ako nagbigay. 2 days after, dinampot na siya ng 7 tauhan ninyo. Paano Christmas gift yun? Ang matandaan ko noon, November 20, parang November. Basta last week of November 21, parang gano'n. I'm not very sure about it kasi I'm just working from memory. Opo, sige. Pero Christmas gift at pagkatapos January naman ay tinulungan pa namin siya. Hindi na siya, release na siya at that time. Wala na siya sa custody namin. Kaya we really can't understand kung saan ang gagaling ang claims na yan. Sige. Saka kung Christmas gift lang naman, parang may problema na kasi sa pera doon sa Emirati, manghihingi pa kami ng Christmas gift sa kanya. So parang napaka-unbecoming yun dahil I don't think that she has the money already at that time.